medyo ano ba, medyo downer ba sa'yo, Senator Edu, itong initial announcements? Dahil may mga predictions naman, ikaw dyan, Senator, di ba? Pero the fact na na-retain niya economic team niya, tapos ang tinanggal, of course, although yung pagkakasabi ni E.S. Bersamin, hindi medyo soft landing yung pagkakabanggit niya, no? Pero alam mo naman, tinanggal. DNR. Okay. Yun na rin yun eh. Tsaka si Acusar. Okay. Sige, your initial thoughts on that. Well, una, pa lang ito, first batch. Ang alam ko, may susunod pa na batch ng anong tawag ay hindi tinanggal. Pina-resign. Pina-resign. Okay. Bigyan naman natin sila ng graceful exit, di ba? Oo. Yun ang purpose ng courtesy resignation. Di ba? Sila lang mismo ang nag-resign. Ngayon, tatanggapin ba o hindi? Yun yung pan dito. Yun yung art form dito. Para magbigyan naman sila ng graceful exit. Ang halos sigurado ko ay first batch pa lang ito. Pero until it happens, it didn't happen. So, yun yung una. Ikalawa, bahagi ito ng pinag-uusapan natin 4 days ago. Yung pagbabago ng narrative, pagbabago ng messaging. Di ba? Na pinapakita niya na willing siyang magbago at willing siyang mag-adjust dun sa challenges ng kanilang epic fail nitong midterm elections. No? Pero baliwala yung messaging, baliwala yung pagbabago ng narrative kung walang substance. Form yun eh. Form yun. Yung substance, dyan kailangan ilagay niya yung kanyang political at saka economic reforms. Yung mga sinasabi niya sa SONA, na aayusin niya ang ating agrikultura, na wawasakin niya ang mga kartel, ang mga smugglers at saka hoarders, na siya ay magiging sensitibo sa mga pangangailangan ng mga mamamayan at siya ay lalong magiging strong leader, kailangan niyang gawin na. Kung hindi, walang substance yung kanyang pagbabago ng narrative at saka messaging. Ikalawa, kailangan niyang i-revamp yung kanyang kabinete. Dahil yun yung isang napakahalagang element na siya ay gustong magbago. Kailangan niyang paltan yung mga tingin niya na non-performing cabinet secretary o may mga issue na binabatak siya pababa bilang isang presidente. No? Medyo weird lang, Christian, kung narinig mo yung press con ni E.S. Bersamin. Sabi niya, kaya tatanggalin itong mga ito, ay hindi pala tatanggalin. Kaya hindi tatanggapin yung courtesy resignation ng iba ay dahil may issue ng corruption at issue ng inefficiency at saka incompetence. Kaso, meron siyang pero. Pero, pwede silang ilagay sa iba pang posisyon. Binanggit mo na yung inefficiency, incompetence, at saka corruption, tapos ilalagay mo pa sa ibang posisyon? Ano yun? Nasisira yung iyong narrative. Nasisira yung sinasabi mong pag-restart ng iyong gobyerno dahil na dito sa nakaraang plebisito sa iyong governance ay nag-fail ka. So, medyo weird yun, no? Yung ganung statement ni E.S. Bersamin. Ito, yung unang-una, yung decision niya to keep the economic team intact. Talagang they made it clear, no? Hindi ginala yung DTI, si Secretary Recto, yung Special Assistant for Investment and Economic Affairs, BBM. Tama. Dapat man lang, nagtanggal siya man lang ng isa. Ay, hindi pala nagtanggal. Nag-accept siya ng isang courtesy resignation. Para man lang may isang fall guy. Diba? Kahit hindi yung buong team. Dahil yung mga growth targets natin, medyo off eh. Dati 7%, naging 6%, ngayon 5%. Baka bumaba pa. So, ibig sabihin, somebody has to take the fall. Ikalawa, yung mga nararamdaman ng tao sa usapin ng sikmura, sa usapin ng sahod, sa usapin ng trabaho, hindi mo naman pwedeng itabi lang yan. So, kailangan merong magte-take ng fall. Kung hindi, ang mag-absorb niyan, yung presidente. Yun yung purpose ng cabinet revamp, di ba, Christian? Na protektahan yung presidente, na mag-absorb ay yung kanyang mga cabinet secretary. Kung sasabihin mo, uy, walang problema, ang galing-galing ng aking economic team. No? Di tatamaan ka dahil ang nararamdaman ng tao, medyo may problema sa ekonomiya. Diba? Halimbawa, logical na tanggalin sila Guesma dahil ayaw sa kanya ng mga labor groups. No?
Pero yung economic team, hindi mo gagalawin, medyo hindi ganun ka-logical. At the very least, sana magtanggal ka ng isa. Para sabihin mo, para may mensahe ka na, oh, hindi siya perfect, no? I-retain ko yung iba, pero meron naman akong tatanggalin. Dahil hindi nga siya perfect eh. Di ba? Yung initial batch of cabinet officials involved in the change, medyo minamasahin natin yung messaging kasi napaka-tindi ng pagkakamasahe ni Isber Samin doon sa announcement niya, no? Hindi pa sabihin, ito tinanggal to kasi hindi nagpe-perform, no? Bakit ito kaya yung inuna nila? Well, una, ito yung mga parang wala sa frontline eh. Ito yung mga wala sa kalsada, defending the president. Di ba? Ito yung mga una eh. Naririnig mo ba si Secretary Loizaga? No? Naririnig mo ba si Secretary Boloan? Napaka-powerful ng department na yan. Mas malaki pa ang budget kaysa DepEd. No? Naririnig mo ba si Secretary Lutila? Maliban sa mag-justify kung bakit mataas ang kuryente, no? Naririnig mo ba si Secretary Manalo tungkol sa West Philippine Sea? Kaya nga nagulat ako, nilipat siya sa United Nations ba? So, yan yung mga hindi mo naririnig. Si Secretary Acusar, hindi mo rin naririnig o nakikita yan. So, parang inuna itong mga hindi usapin ng non-performance eh. Usapin ng sila ba ay nasa front line to defend the president. No? Teka lang, naisip ko lang. Naisip ko lang, Senator, no? Pero by the very nature of certain cabinet portfolios, kailangan ba talagang maingay sila in defense of the president or specific siya doon sa nature ng portfolio? Well, both. Specific doon sa portfolio. Pero, alter ego ka ng presidente. Halimbawa, kung usapin ng foreign affairs, di ba? Dapat ikaw yung alter ego ng presidente, defending, complementing yung message ng presidente on foreign relations, on diplomacy. Kung ikaw ay Secretary of Energy, dapat ganun din ang ginagawa mo. Environment, dapat din ang ginagawa mo. Hindi ka lang nakatago sa iyong departamento. Dapat parang in a way, spokesman ka doon sa niche na yon. Di ba? Dapat spokesman ka doon sa aspeto na yon ng governance. Itong mga to, hindi mo masyadong naririnig. No? Kaya hindi ko kagad hahatulan ng underperformance. Possibly yung DOE. Dahil tayo pa rin ang mga pinakamataas ang kuryente dito sa rehiyon. Di ba? So, hindi pwedeng puro excuses yan. Walang papasok na investor. Yung sabi nila na $100 billion na investment, wala yun. Habang sobrang taas ang iyong kuryente. So, nakaugnay yan sa economic development eh. Hindi lang yan usapin ng kuryente. Usapin yan ng kabuuang economic development ng bansa. Kaya dapat tanggalin ka. Pero bakit ka ilalagay sa environment? Ano bang alam mo sa environment? No? Bakit bigla kang nilagay doon? No? Yun naman yung mga kinakailangan lagyan ng counting logic. No? Alam naman natin, hindi naman tayo lahat logical. Pero pag nasa gobyerno ka, lagyan mo naman ng konting coherence. Bakit ito tinanggal dito tapos inilipat dito? Ito si Soljan Guevara. Speaking of following your Yan ang dapat tanggalin. No? mukhang Duterte yan. No? Justice Secretary ni Duterte, nung naging Solicitor General, ayaw i-represent ang bansa. No? Ayaw i-represent ang bansa sa usapin ng ICC. Yun ang trabaho mo. Kakaunti na lang ang trabaho mo, hindi mo pa gagawin. Tapos, dinagdagan mo pa. Sinampahan mo ng kaso si Laila de Lima para bawiin yung acquittal niya. Di ba? Ano ba yan? No? Ang iniisip ko lang, kung talagang atapak-atao si BBM, dahil ito naman yung kanyang pinoproject, hindi ko alam kung may nakagets pa nung sinabi kong atapang-atao. No? Hindi ko na siguro dapat ipaliwanag. Dapat katakutan, di ba? Kung talagang atapang na tao yung kanyang bagong messaging, di ba dapat tinanggal niya na itong si Guevara? Kasi clearly, ito yung taliwas ang mga kilos doon sa mga isinusulong mo bilang Pangulo. Wala na dapat mga courtesy resignation yan. Ito talaga, to send a strong message, si Baka. Dapat. Pero hindi lang si Guevara, marami pa dyan mga USEC, ASEC, board members na ang loyalty hindi sa kanya, ang loyalty sa mga Duterte. Dapat yun talagang, anong tawag ni Vice President Sara? Bloodbath. Dapat yun ang tunay na bloodbath. Tanggalin lahat yung mga traidor sa'yo, yung mga
corrupt, incompetent, at walang loyalty sa'yo. Ayun, yun yung tunay na bloodbath. Pero being PBBM, baka hindi niya kabisado yung ibig sabihin ng bloodbath. Bakit naman? Oxford yan, ah. Dahil ko yun violente, madugo, no? Kaya baka wala sa kanyang universe.